Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Kaso ng dengue mula Enero hanggang Marso, umakyat sa 73% kumpara noong 2024. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Pumalo sa 73% ang itinaas ng kaso ng dengue sa bansa para sa buwan ng Enero hanggang Marso ngayong 2025, kumpara noong nakaraang taon ayon sa huling tala ng Department of Health o DOH. Mula January 1 hanggang March 1, nakapagtala ang DOH ng aabot sa 62,330 na kaso ng dengue, kung saan karamihan sa mga natamaan ay ang mga kabataan. Calabarzon ang nangunguna sa may pinakamataas na kaso na mayroong higit 12,000 na sinundan naman ng National Capital Region o NCR at ng Central Luzon. Sa isang press conference sa Rizal Medical Center, sinabi ni Health Secretary Dr. Chudora Herbosa na maaari pang tumaas ang kaso ng dengue sa bansa pagdating ng ikalawang bahagi ng taon o pagsapit ng rainy season. Last dengue outbreak natin was 2019. Yung pumasok yung COVID, actually, nag-fight tayo ng dengue outbreak at daming na hospital. And since that time, kung tayo ng dengue, so we're due, 2025 na, 2019 tapa yung cycle between 3 to 5 years. So we're actually looking for an increase in dengue cases this year. Bilang paghahanda, dagdag ng kalihim ang pagpapatupad ng dengue fast lane sa mga pampubliko at pribadong ospital, kung saan mapabibilis ang pagtest sa mga hininalang may dengue at kung magpositibo sa NS1 test, ay may admit agad sa ospital. Sa ngayon, mayroon 384 na ospital sa bansa ay mayroon ng dengue fast lanes. Samantala, prevention pa rin ang mainam na solusyon, kaya naman pinaalalahanan ng publiko na makiisa sa mga hakbang tulad ng pagsugpo sa maaring pamahayan o pangitlugan ng mga lamok upang maiwasan ang pagkalat ng dengue. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Veronica Duterte, hindi sasampahan ng reklamo ng PNP kaugnay sa nangyaring tensyon ng arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ng Philippine National Police na hindi nila kakasuhan si Veronica Kitty Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng kanyang naging kilos noong inaresto at dinala sa Villamor Air Base ang kanyang ama. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nakatanggap ng matinding pagmumura at masasamang salita ang mga operatiba ng PNP, kabilang ang mga babaeng miyembro ng PNP SAF at maging si PNP CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III. Gayunpaman, palalampasin na lamang ito ng PNP bilang bahagi ng kanilang pinaigting na maximum tolerance policy. Sinabi ni Fajardo na nagpakita sila ng matinding pasensya sa kabila ng tensyon sa sitwasyon. Ayon kay Fajardo, mahigit 11 oras ang negosasyon bago magpasya ang dating Pangulo na sumama sa mga autoridad at sumakay sa eroplano, patungo sa International Criminal Court sa the Netherlands. Nauna rito, nagdesisyon na rin ang babaeng miyembro ng PNP SAF na huwag nang ituloy ang kaso laban kay Hanilet Avancenia, common law wife ni dating Pangulong Duterte, matapos siyang pukpukin sa ulo gamit ang cellphone. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.